Bakit kailangan ng impeachment na 95 days to, di ba? Sabi nila, tinataya nilang ganon. Hindi naman 95 days na araw-araw yan. May mga patlang-patlang yan eh. Pwedeng umikli, pwede pa rin humaba. So doon sa napakahabang panahon na yon, eto na, tingnan nyo kung bakit nangyari yan. Nakakulong si Marcoleta. Oh. Nakakulong sino pa bang mga nakakulong? Jinggoy. Oh. Wala si Bato. Bato. Oh. Wala ng ICI, di ba? Oo. Burado na yung ICI eh. Wala na. Tigil na. Oo. Wala ring investigasyon sa House. Oh. Merong Blue Ribbon Committee, pero wala ring investigasyon Wala nang kasi investigasyon. busy sa impeachment. Ayun na nga, yun na. Ang ibig sabihin nito, mga kababayan, yung pinapangarap ninyo na maimbestigahan kung sino ang mastermind sa flood control, Ay, wala na. ay wala na. Wala na. Sino na lang, ito mahalagang tanong sino na lang ang pwedeng mag-imbestiga ngayon ng flood control dahil wala na, nalipol na lahat eh, di ba? Wala na. Eh, yung Senado, busy sa impeachment eh. Oo. Sino na lang dyan? Wala akong maisip. Wala na ma-interest. Meron pa. Meron pa ba? Sino? Si Ombudsman, Boying Rimulya na lang. O, di napakapatas nga naman laban, di ba? Iimbestigahan daw ba niya? Bagay yung ICI papers, ibibigay na sa kanya. Oo, Ito na sa kanya. O kaya nga, kung si Ombudsman Boying ay mapatas. Oo. Patas ba siya? Siya ay tapat sa tungkulin. Oo. Walang kinikilingan. Oo naman. Walang pinoprotektahan. Oo. Hindi pinagtatakpan ng flood control. Oo naman. Eh tama, umasa tayo na talagang makikita at matutunto natin ang talagang mga nasa likod nitong pagnanakaw na ito sa Kabanambayan. Eh kaya nga rin nila kinuhang state witness si Secretary Manny Bonoan para ituro si Speaker Martin Romualdez. Ganun ba? Oh, yun ang sinabi ni Ginoong Clabano. Kaya lang. Yun ang talagang proseso nung talagang nakikita daw nilang paraan. Kasi ang pagkakaalam ko, kukunin kang state witness dun sa nakapile lang kaso, di ba? Oh, yes naman. Oo. Ewan kung hindi ko masyado alam eh. Kasi ang kaso yata nila ay yung sa Bulacan eh. Oo. Anyway, hintayin natin, di ba? Habang si Ombudsman Boying Rimulya ay hindi natin kinakakitaan ng patas na pagtanaw at pagtrato sa mga kaso, katulad nito, inuna niya yung mga nag-iimbestiga sa flood control eh. Kaya ngayon, ang mga tao nag-iisip-isip, paano magiging patas yan? Kasi nga, siya na mag-iimbestiga siguro, kaya niya pinakulong si Senador Marcoleta. Huwag na kayo magpagod. Wag na, ako na. Ako na lang. Magpahinga na kayo dyan sa kulungan. Yan. Ipaubayan nyo na sa akin to. Yan. Baka yun ang direksyon. Kasi meron sila mga hawak na witnesses eh. Si Yusek Bernardo, state witness. Si Henry Alcantara, state witness din ata. Yun nga. At ang latest nga, itong si Secretary Manny Bonoan, witness na rin. Eh kasi daw pagka nakita na nila yan, ituturo na ni na Secretary Manny Bonoan at iba pang witnesses. Matutunton. Ay, ibig sabihin nito, pumanatag na muna tayo. Dahil si Ombudsman ay mapagkakatiwalaan. Kung siya tatanungin, siguro, yun ang kaya gusto sabihin. Yun ang ano. Yun siguro. Tingnan natin. Ano, ha? Kasi yun ang direction ata nila ay maituro daw si Speaker Martin dating Speaker Martin Romualdez. Hindi ko alam kung talagang yun ang kanilang direksyon at kung kailan yun. Baka niloloko na naman tayo. Ay, wala. Kapag ka ba ikaw ay kapag ka ba ikaw ay kasi madalas ito mangyari sa mga babae, no? Ganon? Ilang beses po sa mga may boyfriend. Ilang beses ba kayo pwedeng lokohin para bago nyo sabihin, ayoko na talaga sa'yo? Ganon. Ang hirap sagutin. Wala ba tayong sign language interpreter dyan? Wala. Wala tayong sign language interpreter. Sana matanong sana natin. Oo nga. Di ba? Kasi, Jen, 嗰啲壓力都係嚟自於自己啦。阿力。
其實屋企人叫我你中意做你又做啦咁樣。Sinabi ni Yusek Claire Castro, kasi nakulong na nga si Mike Defensor, di ba? Oh, Mike Defensor. Oo. Yun nga, yung mga kasama, doon sa na-plunder sila. Ang sabi ni Mike Defensor, tingnan nyo, mga babayan, nauna pa kaming nakulong. Oo. Kami yung nag-iimbestiga. Kami pa ang ikukulong. Kami nananawagan ng katotohanan, accountability, etc. etc. Oh. Ang sabi ni Jose Claire Castro, kasi hindi kayo masyadong mabilis magbigay na ebidensya. Ayun, Diba? oo. Hindi nyo dapat, kung binilisan nyo, then napakulong sana natin yung mga Kung tinuturo sino-sino nyo. yung mga, oo nga naman, ano? Ito, pakinggan natin. Meron ba siya salita? May pahayag siya ka... Si Ate Claire? Oo, kahapon May nga to. panawagan siya doon sa reaction niya to kay Senador, kay ano eh. Congressman Mike Defensor. Pakinggan natin. Ate Claire? Ang sinasabi po ni Congressman Mike Defensor just now, sabi po niya, nauna pa kaming makulong kaysa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Mapapakulong nyo kami at mapapatahimik pero hindi kami susuko. Your reaction? Yun nga po, sana po ay minabdali din nila ang pagbibigay ng mga ebidensya. Konkretong ebidensya, hindi lang puro pamilya. Mas magkakaroon po ng resolusyon at ng solusyon kung sila ay nagsumiti kaagad ng mga konkretong ebidensya para kung sino yung mga tao na nais nilang papanagutin ay napanagot na po sana. Nadala na po sana sa korte ang mga kasong kanilang idudulog. Pero hanggat hindi sila nakakapagbigay ng konkretong ebidensya, hindi po talaga ito kakagatin ng korte. Ayun. So yung investigation ng ICC, paano ngayon yun, Ate Claire? Wala. Mabagal din. Wala. At saka, Jen, so ang trabaho pala ni Mike Defensor, sila mangalap na ebidensya. Sila ang magporsige. Sila na pala ang complainant kayo. No? Parang sumakit ang ulo ko. Di ba ang Pangulong Bongbong nagpa-investigate Ayan niyan? na. Diba? Bakit sina Mike Defensor ang paghahanapin mo na ebidensya? Kasi kung porsigido ang gobyerno na makita kung sino ang mga nasa likod nito, hindi kayo maghanap na ebidensya, di ba? Sana ang lahat ng ahensya. Oo, magtutulong-tulong. Ang tawag doon, all Government approach. Yun, di ba? Kaya lang dyan, ito nangyari. Di ba ang mag-iimbestiga dapat, kung investigation, the National Bureau of Investigation. Abi dapat. Investigation eh. Siyempre. Ang problema, mga babayan, nang pumunta itong mga testigo sa NBI, ano nangyari? Balikan ho natin kung ano yung nangyari. Ito si NBI Director Melvin Matibag. Ito yung nangyari. Babalikan lang natin para maintindihan ni Yusek kung bakit hindi nakapagbigay na ebidensya. Ito kasi nangyari. Sige nga. Merong isang individual na nagbigay ng statement noong April 28 at May 6 na meron siyang aligasyon na yung isa doon sa 18 Maris, may relasyon sila. May relationship sila at napag-usapan nila. Alam niya yung nangyayari dito sa 18 Maris na to at may allegation na may binayad. At pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga ng 5 billion para maging testigo nga, lumabas pag-press conference. Kaya naman, ginawa namin, kinuha na namin ng statement dito at permado, recorded yung statement nitong individual na ito, nandito sa amin. Ginawa namin itong June 2 yata, Tuesday yata, nagpa-issue ako ng subpoena para imbestigahan ulit yung miyembro ng 18 Maris na binabanggit ng individual at saka si Ginoong Mike Defensor pinapa-subpoena ulit namin dito para mag-appear, para magbigay daw doon sa testimony ang binigay nitong individual na related doon sa 18 Marines. Doon po sa alok na pera, paano po yung... Ayun na nangyari, Jen. Ha? Kasi medyo mahaba-haba pa yan eh. So, yung nagre-reklamo, siya ngayon ang iniimbestiga. Isa daw doon sa 18 Marine, dati sundalo. Kasi may nagsabi daw, hindi, may nagbayad dyan eh. So ang inimbestiga, ang mas pinaniwalaan niya, yung nagre-reklamong isa na meron daw nagbabayad. Nagbabayad sa kanila, si Mike Defensor daw. Paano dyan? Halimbawa,
may lumitaw na naman. Hindi yung nagsasabing binayaran yan. May nagbayad din dyan. Ito yung hindi na yung matatapos, di May ba? counter-offer eh. May counter-offer. Ay ano, ang mga nangyari ho kasi, kung titingnan mo, may pattern eh, di ba? Orly Gutesa. Mula kay Orly Gutesa, yung magtuturo, yung testigo, kinakasuhan eh. Di ba? Wala, harassment talaga eh. Yung mag-asawang Diskaya, di ba? Ayan, oo. Nagsabi ng mga pangalan. Mhm. Naunang nakulong, naunang nakasuhan. Hanggang ngayon, nakakulong pa rin yung mag-asawang Diskaya. Yung ibang mga kontraktor, wala pang kaso. Hindi ba? Yun na nga. Itong 18 former soldiers, Naku, tagtad ng kaso na yan. Tagtad ng kaso yan, ha? mismong NBI yung nag-investigate. Hindi ho yung ibinubulgar nila ang tiningnan, kundi ang ununa ay meron daw nagbayad sa inyo eh. Oo. Ganun muna. Hindi mo tinanong, totoo ba yung sinasabi na niya, yung binubulgar na Ay, niya? yun. Di ba? No? Oo. Ito pa, Jen, ang masaklap. Mismong ang gobyerno ay binaliwala yung testimonya yung 18 eh. Mukhang questionable raw, sabi ng NBI. Hindi talaga dinownplay nila. Oo. Ito si Yusek mismo may sabi. Si Yusek ba? Oo. Sino? Auntie Claire? Ito parang may government? All of government approach. All, Para i-downplay yung testimonya nung 18. Ito, pakinggan ninyo, yung mga nauna ring pahayag ni Yusek. AHC 醫美逆齡活膚系列，精準針對眼面細紋。 Dati-dati tinatawag yung 18 ex-Marines na ex-18 Marines. Pero kanina doon sa pagkakaban sa kanila, ang sinasabi ni Senator Rapi Tulfo, tinawag na 18 kargador. Ano pong reaksyon natin? Sino po nagtawag? Si Senator Rapi Tulfo. 18 kargador. Actually, 18 maleta boys, 18 basurero. Pwede po sila i-describe na ganon sa ating pananaw. Bakit basurero? Di ba mga basura ang kanilang sinasabing kinukuha at dinadala? So nakiusap lang naman po ang AFP na wag nang tawagin na sila ay ex-Marines dahil sila po ay wala na sa serbisyo nung sila ay pumasok bilang bodyguards ni Zaldico. So ang request nga po ng AFP ay kung maaaring tawagin nila na 18 witnesses or 18 bodyguards. So 18 cargadores or 18 basurero, pwede naman po sila i-describe ng ganyan. Ayan po talaga yung nangyari, di ba? Dina-downplay. Talagang pinapahina. Kasi nga naman, pagka tinawag mong former soldier, mga dati sundalo. medyo yung yung level ng yung kanilang- credibility. Yes. Pero pagka ginawa mong kargador, basurero, minamaliit mo, di ba? Hindi, mga ano lang yan eh. Huwag natin paniwalaan yan. Parang ganun ang dating. Ano? Ganyan po ang nangyari. Kaya yun sa sinasabi nyo na, hindi nyo binilisan ng mga Ang ebidensya. paghanap ng ebidensya, pagsampan ng kaso. Kasi Tama naman, ano? panay kasi ang harang ninyo, di ba? Dinownplay nyo pa. At ang hinanapan nyo ng matitibay na ebidensya, ay naghahanap ng katotohanan. Tama. Namaligtad mo eh. Ay, nako. Kaya ang mga tao ba, Jen, ay masisisi natin na mag-isip na lahat na lang ng paraan ay ginawa ninyo para pagtakpan itong flood control scandal na ito. Hindi mo. Kasi mukhang yun talaga ang naitatanim sa isip nila. No? Di ba? Yun talaga ang iisipin nila dyan. Kahit, Diba? kahit kasi isang pangyayari na masasabi mong, okay, ito, matutuwa na tao nito. Oho. Kasi, eto na tayo eh, di